10 na bawal gawin kapag may kasintahan na. 1. Panliligaw o flirting sa iba. Kapag committed ka na, hindi na dapat nagpaparamdam ng interest sa iba. Kahit pa harmless lang daw, flirting is a form of emotional cheating. Nakakasira ito ng tiwala at respeto sa relasyon. Bakong pagsisinungaling. Walang malaki o maliit na kasinungalingan sa relasyon. Lahat may epekto. Kung nagsisimula sa white lies, pwedeng lumaki yan hanggang mawala ng tiwala ang partner mo sa kahit anong sabihin mo. 3. Pagbabalewala sa damdamin ng partner. Kapag may pinagdadaanan siya o may hinanakit, huwag basta dedma. Ang pagiging emotionally unavailable ay nakakabawas sa sense of security sa relasyon. Pag-iiwas sa pag-uusap kapag may problema, hindi healthy ang dedma o silent treatment. Hindi rin solusyon ang puro iwas. Dapat kayong matutong humarap sa problema bilang magka-team, hindi magkaaway. Pagkukumpara sa iba, nakaka-down yan. Kung mahal mo ang partner mo, mamahalin mo siya dahil siya yon, hindi dahil kamukha niya si ganito o mas magaling siya sa iba. Ang comparison ay nakakasugat sa self-esteem niya. Pagkakaroon ng secret nakaka-close. Kung may secret friend kang hindi alam ng partner mo, tanungin mo sarili mo. Bakit kailangan itago? Trust is transparency. Lahat ng secret closeness ay questionable. 7. Pag-prioritize ng iba palagi. Hindi naman laging siya ang uunahin. Pero kung consistent na hindi siya nararamdaman na mahalaga, unti-unting mawawala ang gana. Dapat maramdaman niyang may space siya sa buhay mo. 8. Pagiging possessive o controlling jealousy is normal. Pero ang sobrang paghihigpit ay nakakainip at nakakasakal. Bigyan ng freedom, pero may trust. Relasyon na may tiwala ay mas tumatagal. 1. Pagpapabaya sa sarili o sa relasyon. Huwag tigilan ang pag-aalaga sa sarili at sa relasyon kahit matagal na kayo. Patuloy na effort, communication at growth ang susi para hindi kumupas ang pagmamahalan. 10. Pag-cheat emotionally or physically. Hindi lang pisikal na pagtataksil ang masama. Yung palihim na chat, pagkikibo ng sobra sa isang tao, o pagbubuhos ng damdamin sa iba, lahat yan ay uri ng emotional cheating. Salamat sa iyong suporta.